Ang babae na iniibig ng engkanto. Sa isang malayong nayon, kung saan ang mga bundok ay kasing taas ng mga ulap at ang kagubatan ay puno ng hiwaga, may isang dalaga na nagngangalang Alona. Siya ay kilala sa kanilang bayan dahil sa kanyang kakaibang kagandahan, ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila mga bituin, at ang kanyang ngiti ay nagbibigay liwanag sa lahat ng nakakakita nito. Hindi lamang ang kanyang pisikal na anyo ang humahanga sa mga tao, kundi pati na rin ang kanyang mabuting kalooban at malasakit sa kapwa. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may isang nilalang na lihim na sumusubaybay sa kanya. Isang engkanto na nakatira sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, si Lakan, ang hari ng mga engkanto. Minsan, habang si Alona ay naglalakad sa kakahuyan upang mamites ng mga bulaklak, nakita siya ni Lakan. Hindi niya maipaliwanag ang damdaming naramdaman ng masilayan niya ang dalaga. Mula noon, palihim siyang bumabalik sa kagubatan araw-araw upang masilayan muli si Alona. Habang lumilipis ang mga araw, nararamdaman ni Alona na parang may kakaibang presensya sa paligid tuwing siya'y naglalakad sa kagubatan. Isang araw, sa kanyang pag-iisa sa tabi ng batis, isang malamig na hangin ang humaplo sa kanyang balikat at narinig niya ang isang malambing na tinig, "Alona." Paglingon niya, isang napakakisig na binata ang tumambad sa kanyang harapan, si Lakan. "Ako si Lakan, hari ng mga engkanto. Matagal na kitang sinusubaybayan, Alona. Mula nang una kitang makita, ang puso ko'y nabihag ng iyong kagandahan at kabutihan." Nagulat si Alona ngunit hindi niya maitatanging nabighani rin siya sa itsura ng binata. Gayunpaman, alam niyang delikado ang makisalamuha sa mga engkanto. "Bakit ako, Lakan? Maraming magaganda sa mundo ng mga tao, bakit ako ang pinili mo? Dahil hindi lang ang iyong pisikal na kagandahan ang hinangaan ko. Sa tuwing pinagmamasdan kita, nakikita ko ang iyong malasakit sa mga nangangailangan, ang iyong tapang, at ang iyong walang kapantay na kabutihan. Nais kong alagaan ka at mahalin hanggang sa dulo ng panahon." Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga ninuno tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga engkanto, natagpuan ni Alona ang sarili na bumabagsak ang loob kay Lakan. Sila'y nagtagpo ng nagtagpo sa kagubatan, at sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Subalit, isang gabi, binisita si Alona ng kanyang lola sa kanyang panaginip at nagbigay babala, "Mag-ingat ka, apo. Ang pagmamahal ng isang engkanto ay maaaring maging sumpa o pagpapala. Kung pipiliin mo siya, ang iyong buhay ay magbabago magpakailanman." Sa puntong iyon, nalaman ni Alona na may isang malaking desisyon siyang kailangang gawin, manatili sa kanyang mundo bilang isang tao, o sumama kay Lakan at mabuhay bilang reyna ng mga engkanto sa isang mundong walang hangganan. Mahal niya si Lakan, ngunit alam niyang ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay hindi na niya muling makakasama kung pipiliin niya ang buhay ng mga engkanto. Dumating ang araw ng kanilang huling pagkikita. "Alona, sumama ka sa akin. Sa aking kaharian, walang lungkot, walang sakit, walang takot. Magiging maligaya tayo magpakailanman." Ngunit sa mga mata ni Alona, nakita ni Lakan ang kalungkutan. "Mahal kita, Lakan. Ngunit ang puso ko ay nananatili sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi ko kayang iwanan ang lahat ng mayroon ako." Bagamat masakit, tinanggap ni Lakan ang desisyon ni Alona. "Kung iyon ang iyong desisyon, igagalang ko ito. Mahal kita, Alona, at kahit na tayo'y magkalayo, mananatili kang nasa puso ko magpakailanman." Sa isang huling yakap, biglang naglaho si Lakan, dala ang isang pangako na hindi kailanman mawawala ang pagmamahal niya kay Alona. Sa kabila ng kanyang pasya, si Alona ay namuhay ng payapa, subalit sa bawat pagbisita niya sa kagubatan, nararamdaman pa rin niya ang presensya ng engkantong minsang nagmahal sa kanya. Iyan ang kwento ni Alona, isang babae na iniibig ng engkanto, at ang kanyang desisyon na manatili sa mundo ng mga tao, sa kabila ng pagmamahal na alok ng isang nilalang mula sa mahiwagang mundo.